empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Tuloy po sa Hunyo 1 ang enrollment, mga kaibigan, para po sa public school. Yan ho'y ayon sa Malacanang, ano po. At syempre, mga kaibigan, hindi naman natin malalaman yan kung papapasukin o hindi, kasi may mga kinukonsidera na kesyo gagamit ng internet, mga ganon-ganon. Kumbaga, streaming ang klase, hindi ba, kung sakasakali po. Gusto raw nila talaga paghandaan, ha? Mahirap daw naman yung walang preparasyon. Puro preparasyon na lang. Nakita mo yung mga OFW, ha? Lintik po, mga kaibigan,
doon naman na-quarantine sa airport, tsaka sa PITX. Bueno mga kaibigan, tayo po'y mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng Rapid Fire. Ang ating pong palatuntunan ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mga issue na ating pag-uusapan. At tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Samantala, tayo po ay nasusubaybayan din sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming. At sa gawing kanan po ng live stream, meron tayong chatroom. I-type lamang ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Dito po naman sa ating impilan, meron din tayong mga landline at text line kung saan maring itawag at ipadala ang inyong mga reaksyon. Tayo po ay sasamahan ngayong gabi ng ating Radyo Bandido Frontliner, ang Macho Guapito, ang ating idol, ang ating technical director si Ariel. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng Rapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hanggang ngayon po, nag-iintay pa rin tayo. Kung ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga violation sa franchise ng ABS-CBN, Aber? Wala pa rin ba? Ay katakot-takot na itong mga nagsasalita. Wala pang naipipresenta kahit isa eh. Puro personal na pagsisip-sip, sinasakyan yung issue ng ABS-CBN sa prangkisa. Pagkatapos, ang sasabihin lang pala ay pampersonal nilang opinyon na walang ginagamit pong basihan tungkol sa paglabag sa batas ng prangkisa. Iyan ang hirap. Kaya lumalabas po sa suma total, politika, ano po? Yun eh. Hindi ba? Nakikipatinchik, basta smuggler, ano? Smuggler tuloy. Ang congressman, nasiyap. Hindi naman mga bakla ito, pero kung makahitit no? Kung makahitit kay Pangulong Duterte, daig pa ho si Malabanan na sumisip-sip ng dumi sa inodoro. Kung makasip-sip, yun po yun eh. Si Bato naman, mga kaibigan, to si Batugan. Puro katamaran. Sayang ang pinapag-aral ng ng taong bayan sa PMA. Sabi ko sa inyo ang uso na ngayon hindi na ho yung nagpapaturok ng yung pampabata. Ano ba yung pampahaba ng buhay? Stem cell. Iba na uso ngayon dito sa Pilipinas. Ang pinatuturok dito yung pampamanhid. Ang dami walang pakiramdam dito sa gobyerno. Parang naturukan ng anesthesia. Tulad si Bato. Ang kalahin mong sarap na sarap pala siya. Masasabi mo ba yun kundi yun ang talagang nasa sa kalooban mo. Kahit sabihin mo pambiro yun di ba?
Hindi mo masasabi yun. Hindi ka seryoso, di ba? Kwan yan nga mga senador, mga mambabatas, mga tamad yan Yan ang pinakawalang kwentang pwesto sa gobyerno kung tutusin ninyo. Puro katamaran lang yan. Ang lalaki ng perang inuubos niyan. Yan ang pinakamalakas pa namang umubos ng pondo sa gobyerno. Yang ating mga mambabatas, ano po. Tapos kwan daw, sana raw gano'n na lang palagi. Sarap ng buhay. Kahit naman na hindi kayo mag-video conference talaga naman masarap ang buhay nyo Magdadaldalang kayo, wala naman kayong ginagawa. Ang nagtatrabaho dyan, yung mga tauhan nyo Yun ang gumagawa ng mga panukala, ng mga talumpati. Wala naman silang gagawin, di-display lang sa sa plenary. At sana raw ganun lagi, sabi ni Batugan, si Ronald Batugan de la Rosa. Isipin mo kasi ang bilis daw natapos yung bill. Mas madali pa raw yung kaysa yung yung present sila dun sa plenary. Isipin ninyo yan. Yun na lang ang gagawin mo Ayaw mo pa. Pupunta ka na lang sa Senado ayaw mo pa. Lintik po mga kaibigan, lalo na siguro kung papawisan Bakit tinatawag na insensitive to? Dati naman na yan naging PNP chief yan. Insensitive din yan Linti ko magpaturok yata ng anesthesia to araw-araw kaya walang maramdaman Insensitive mga kaibigan, habang ang mga taong bayan walang malamon. Siya ito ng mga pinasusuweldo ng saksakan ng laki, mga kaibigan. Ultimong aso, pwede nilang gawing stop dyan para sumweldo sa Senado. Pagkatapos sana ganun na lang daw, sarap ng buhay. Huwag na siyang umalis sa bahay niya, doon na lang siya, ano tawag mo rito? Parang nag-FB live lang Andiyan ba si Dayan? Ay, Dayan! Di ba si Cynthia Villar naman yun? Pinipilit ito si Bato kasi, pagka anong araw, pagka nagpatawa ka ng walang natawa, sasabihin sa'yo, susunod magpakalbo ka para matawa kami. Kalbo ito, di ba? Ito'y nagpakalbo na, wala pa rin matawa. Nakakainis. Kundi lang senador yan, di tinadyakan ko yan. Ano ko, kabayo? Ngayon, pinasisipot na siya sa Senado. Ewan natin mga kaibigan kung pero walang kakwenta-kwenta, di ba? Ito yung pinasusuweldo natin para magsalita ng ganyang kabubuhan. Halatang-halata mo na walang kaseryoso sa kanyang panunungkulan. Gusto mo pala ng sarap buhay. Ba't ka pa kumandidato? Yun ang simple. Ba't nandiyan ka pa? Malis ka na. Pwede naman mag-resign di ba? Resign! Wala namang aawat sa'yo, sigurado ko
Wala eh. Kung makapal ang mukha, paano? Wala nga naman pilitin natin yung makapal ang mukha. Para tayong humihila ng bayawak sa lungga. Alam mo yun, idol? Ang hirap hilahin nun, yung bayawak nasa lungga. Buti pa yung pulis dyan, sa Maynila. Ang aga ng Pasko niya. Yung pangalan ng pulis na yon, si John Nasino. Ito ho yung nagbigay ng $100 sa isang yung naghahatid ba, yung para mga grab na ganon, di ba? Ano tawag mo ron? Delivery? Online? Nasita niya yung isang bata, working student. Kaya kahit may panganib, nagtatrabaho yung bata. Napakabait nung pulis na yung ganda ng kalooban nun. Kaya naging maganda rin po, mga kaibigan, ang ika nga, naging mabait din sa kanya ang tadhana. Akalain mo, magkano yung $100? Ibinigay niya doon sa sinita niya. Imbes na hulihin niya, bumunot ng portamoneda. Ito anya ang naitatabi kong $100. May pamilya ito Mga kaibigan, ang pangalan nito John Nasino, hindi ho Norman Madusing. Kabayo. Tamulmol. John Nasino, mabuhay ka. Alam mo ba, alam po ba ninyo, mga kaibigan, ang kapalarang dumating sa kanya? Masasabi nating di naman ganon, pero kalaki. Pero mga kaibigan, isang magandang kapalaran, kahit hindi ako manghuhula, ang nababanaag natin, na naghihintay dito sa John Nasinong pulis na ito, na nagbigay ng $100 sa isang estudyante na kanyang sinita. Naawa siya dahil working student. Nagsisikap na makatapos ng pag-aaral kaysa pumasok na troll. Hindi ba? Kaysa mag-troll. Yan troll masamang hanap buhay yan. Dapat pinandidirihan yan Pwede mo ba ipagmalaki yan? Baka pagka yan may nagtanong siya, ba trabaho mo? Troll ho. Pwede ba niya ipagmalaki yun? Ba hindi? Baka bugbugi siya, di ba? Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Mike Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Yung pulis na napanood nyo yan Marami sa inyo nakapanood. Maliban, ewan ko yung mga nasa ibang bansa. Maganda ito, positive ito, mga kaibigan. Sinita ng isang pulis yung nagdi-deliver na bata, nakamotorsiklo. Sa halip na hulihin niya yon, nung kinausap niya, nalaman niya na itong bata isang working student.
Siyempre, sa kabataan, medyo bata pa rin itong pulis eh. Mukhang rookie yung pulis eh. Pero naawa siya. Siguro nakita niya yung sarili niya dun sa bata. Di ba? Na kailangang suungin ang panganib para lamang maigapang ang kanyang pag-aaral. So, dahil sa kabaitan din itong pulis at nakita niya ang kalagayan ng sinita niyang bata, hindi niya hinuli. Sa halip, ang ginawa po niya, bumunot siya ng pera. Meron siyang $100, so hindi na natin alam kung saan galing yung $100. Pero kung magnanakaw itong pulis nito, hindi niya magagawa yun. Ang makagagawa lang nito, yung mga pulis na talagang merong mabuting kalooban. At hari nawa, yung pagiging mabuting o pagkakaroon niya ng mabuting kalooban nitong si John Nasino ng Manila Police District, mga kaibigan, dalhin niya yan hanggang sa kanyang pagtanda, lalo na habang siya ay nagsiservisyo sa ating bansa. Anuman ang kanyang marating. At natitiyak natin, malayo ang kanyang mararating sa kanyang karir bilang isang alagad ng batas. Di binigyan niya ng pera. Hindi ko alam kung paano napabalita ito. Siguro, yun na mismong tao na kanyang binigyan ng pera ang nagpakalat ng balita sa social media o nailathala pa, na-picture pa ito sa mga news sa telebisyon. Alam ba ninyo, kahapon napanood natin sa balita rin. Ipinatawag siya ng kanyang hepe. Mataas na opisyal sa Manila Police District. At ninervyos pa raw siya. Kasi pagdating niya ron, tinanong siya, ano ba, meron ka bang nakabangga? Meron ka bang ginawa na may ka ba hinuli na nagkaroon kayo ng hindi magandang pagtatalo, ganon o ganon. Ako, kinabahan siya. Maganda lalaki yung pulis, maganda pa kalooban. Ito si Kabayo, pangit na muka. Walang hiya pa, maitim pa buto. Maitim na nga yung balat. Maitim pa gilagid, maitim pa buto. Dahil dun sa napabalitang 6 na babaeng inilublob nito sa pagkapariwara, mga kaibigan. Balikan natin yung pulis, si John Nasino. Di ko alam ano ranggo nito, mababa lang ranggo pa nito. Mukhang rookie. Di pinatawag siya, di nga, tinanong siya. Yung pala, ito niya, may envelope, brown envelope. Inabot sa kanya nung kanyang hepe. Ayan, basahin mo yan. Buksan mo. Tinignan niya. Pagbukas niya, alam niyo, tumambad. 100,000 nakakartucho, natigi 1,000. Ayan binigay ng isang nilalang na meron ding mabuting kalooban ang nagbigay sa kanya na ayaw magpakilala. Anonymous. 100,000 ito mga kaibigan. Iyan ang talagang mga magbibigay. Nakita na ninyo? Kung si Norman Mangusin niyang hayop na yan sabihin niya, nagbigay siya ng 10 milyon, 100,000. Ipangangalandakan niya yan. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, yung mga nakasama niyan dati, nakakakilala dyan, nakausap ko
Ang tawag daw nila dyan talaga si times 100. Pag nakahawak ng 100,000 yan, ang bunganga niya, kung makapagsalita at makapagkwento, ang hawak niyang pera ay 10 milyon. Kaya siya tinawag ng kanyang mga kasamahan na times 100. Si Budol-Budol, mga kaibigan. Ang daming ginancho niya, naghukay pa ng Sip mo, maghuhukay, palilitawin, nakahukay ng ginto. Kukumbinsihin ng tao. Hukayin namin ho yan, simbahan. Meron nun nakabaong gold bars dyan eh. Paano? Pag nakipag-usap, 60-40. 60 sa inyo, 40 sa amin. Ayun na. Maghuhukay ng ginto. Mamaya na natin tuluyan. Tapusin natin ito sa pulis. Yung pulis binigyan ng 100,000. Sipin ninyo. Yung nagbigay. Basta may nagpadala. Natuwa eh. Hindi ba ganyan naman tayo sa mga pulis? Pag nakita natin na nakagawa ng kabutihan sa atin yung pulis, ito nga, yung nagbigay niyan eh. Nagbigay sa kanya ng pera, wala naman siya nagawang kabutihan dun eh. Yung ibinigay sa kanya, bilang, kumbaga, token, hindi ho ba? Sa kanyang nagawang kabutihan sa ibang tao. Merong mga taong gano'n na natutuwa. Pag nakakagawa ka ng mabuti, hindi lang yung mismong nagawan mo ng mabuti. Kasi minsan, o kadalasan, ang mga tao na nagagawa natin ng kabutihan, mga taong hindi makababayad ng utang na loob eh. Hindi ba? Walang kakayahan na makabayad ng utang na loob. Yun ang kasi yung ginawa niya. Kung meron may utang na loob man yung batang yun na tinulungan niya, siguro matatagalan pa. Kung yun tatanaw ng utang na loob sa kanya, matatagalan pa kasi nag-aaral pa yun. Di ba? Siguro pag nakatapos na yun, baka balikan siya. Marami namang ganyan na tao, wala nang naaalalang kabutihan na ginawa sa kanya, lalo't hindi na niya kailangan ng tulong. Maraming tao rin na ganyan na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pero baliwala sa kanya yun dahil alam na, isip mo $100, tapos nung natanggap niya yung 100,000, sinabi niya na, kailangan ko pa naman ng pera ngayon. Dahil ang misis ko manganganak. Isipin ninyo, mga kaibigan, sino gumawa nun? Sino nag-udyok doon sa tao na nagbigay sa kanya na yun? Para siya bigyan ng pera. Kinilos ng itaas yun. Di ba? Yun yung nakikialam ang tadhana, mga kaibigan. Kaya, pag gumawa ka ng mabuti, nagkatotoo sa kanya Gumawa ka ng mabuti, may pangalandakan na tumulong ako. Kung yan man napabalita, hindi siya ang gumawa niyan. Di ba? Hindi sa kanya nang galing yun. Na tinulungan ka itong taon to. Parang si gagong si kabayo, di ba? Kalabasa. Anin yung kalabasa? Pati ngipin niya raw. 3 milyon daw ang ngipin Ang halaga. Kasi daw, yun daw yung pinakamahal na binir, mga kaibigan. Brilyante raw na durog yun. Ganun ba? Sige. Subukan natin ngayon ang tibay niyang yung iping kinabit sa bunganga mo. Subukan mo ngayon kung matibay yan. Kagatin mo yung rehas dyan sa MBI. Pagka nasira mo yung rehas na bakal, matibay ang ipin mo. Mga kaibigan, ano po. Ngayon, ayan pagka naggumawa ka ng kabutihan, ito yung
ginagawang poster boy dapat ng pulis. Hindi yung pagmamayabangan ninyo yung publiko, mali naman ang trabaho ninyo, dispalinghado. Hindi ba? O, kunyari, nang huli ng ospital na underground, ospital na mga inchik, tapos yung nahuling inchik, pinakawalan. Para saan pa yung ginawa mong pag-grade? Ano na-accomplish mo ron? At saka yung mga walang hiya na ginagawang accomplishment, yung maliit na bagay na nagawa na pagkakamali ng isang tao na kaya lamang niya ginawa, ay kailangan niya mabuhay. Kamukha yung nagtitinda ng isda. Hindi ho ba? Na nakulong ng mahigit 10 araw bago pinalaya. Meron ding nagmagandang loob doon na para mabayaran yung piyansa niya at mapalaya siya sa awa nung mabalitaan yung nangyari yun. Pangangalandakan pa nila yun. Oh. Itinuturing nilang yun, tagumpay ng sa kanilang panunungkulan, accomplishment, mga kaibigan. Samantalang, inapi mo yung tao eh. Hindi ba? Ano ba hinahanap mo rong nilabag ng tao? Yung bang ginagawa ninyo dyan sa maliliit na tao, nagagawa nyo sa malalaki? Katunayang hindi, yung inchik nga nakawala. Tapos mag-aarti pa itong mga Department of Justice, kesyo, pahahanap daw nila. Yung pong hayop na inchik na yun, 2. Pahanap mo, hindi nyo kakasuhan itong mga pulis? Anong ma-accomplish nyo ron? Nakikisawsaw lang kayo sa publicity para magkaroon kayo ng ginagamit nyo yon opportunity para mapag-usapan kayo, may ginagawa. Pero sa katotohanan, wala eh. Walang ginagawa eh. Ang talagang dapat parusahan doon, yung pulis muna. Graft case yun eh. Mga kaibigan, kung tutuusin ninyo eh. Sino ba yung nagsasabi nung isang araw, tungkol din sa panguhuli na kung hindi raw nila gagampanan yung kanilang tungkulin pag ginuli, baka naman daw sila ang kasubuhan. Sipin mo, non-dereliction of duty. Ano tawag mo ron? Mas masahol yun. Pakakawalan mo, yun yung operator. Hinuli mo. Pagkatapos pinakawalan mo, walang kaso. Ano ibig sabihin nun? Naglagay. Ano tawag mo ron? Grap yun eh. Kaya naglagay yung kaya hindi, anomalous. Highly anomalous yung pagpapalayang ginawa ng PNP. Doon po sa incheck na hinuli nila sa Puntanay, Dana. Kaya itong pulis na ito naman, si John Nasino, abay, maganda ang niya, ang kanyang imahe. Igagalang siya ng mga tao ngayon. Hangaan siya. Kayo ba yung, pag nakita mo ngayon yan, ako, pag nakaharap ka, ikaw ba yung Juan? Palitrato naman tayo. Kaysa magpalitrato ka sa walang hiya, mapagkakamalang ka pang kasabwat nun eh. Di ba? Pagdating ng araw chip mo, kasama mo, walang hiya. Kung gano'n ang kasama mo sa litrato, may karangalan, mga kaibigan. At yan ang dapat na maging ehemplo sa pag-uugali ng mga pulis. Ito nung araw, ang pulis, inabot ko, local pa yung pulis nag-martial law, ginawang Integrated National Police, PCINP. Under sila ng PC. Ang PC naman is major, branch of service yan ng
Armed Forces of the Philippines. Kaya lumilitaw during martial law hanggang sa pagkatapos ng martial law, ang mga pulis ay under ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, pumasok ang bagong administrasyon pagkatapos ni Marcos. Kaya gumawa ng saligang batas at binago ang setup ng kapulisan. Inilagay sa konstitusyon na there shall be a police, civilian in character. Yun ang nakalagay sa saligang batas. At kinreate nga ang Philippine National Police. Ako may naging kaibigan General. Pero nung makilala ko siya, congressman siya. Panahon ni Cory. Sino ito? Ito si General Rodrigo Gutang. Nakilala ko yan. Siya po ang author ng Philippine National Police Law. Pero hindi naman niya naikwento sa akin kung hindi namin pinag-uusapan yung batas. Nakilala ko lang yan dahil paano ko ba nakilala si General Gutang? Basta nakilala ko yan pagkatapos, merong Japanese producers na lumapit sa akin at humingi ng tulong. Ano ba ito? TV Asahi yata ito o kalimutan ko na matagal na kasi. Humingi ng tulong, magsushooting sila rito. Malaking yan ito Hindi naman pelikula pero pan-television lang series yung mga drama-drama. Pero sikat ang mga artista. Ang dami nga nung crew. Shooting, napakarami nilang kakailanganin. At nangangailangan sila ng mga kagamitan, katulad ng helicopter at mga military equipments, gagamitin dun sa shooting na props. Ako ang kinausap at ako nag-coordinate. Sinuting yun sa Cebu. Siguro mga kulang sa 200 katao yung crew na dumating dito. Pati yung facilitation ng customs niyan at ng immigration, inayos ko lahat yan. Pati permit ng helicopter, inayos ko yan. Pero sino tumulong sa akin? Yun, si Yumaong dating General Rodrigo Gutang na naging congressman, mga kaibigan. Mabait yun Hindi nangingi ng pera yun. Sipin mo, walang hiningi yun Sa laki ng itinulong yun, alam nyo ba ang ginawa niyang kauna-unahan tulong sa akin? Nalutas lahat yun. Lahat ng kakailanganin ko, lutas. Pinapunta niya yung isang colonel. Nag-usap kami. Kasama siya. Ito niya. Nagdi-dinner kami. Kasama ko si Rene. Lahat ng kailangan mo sa military at police, siya ang bahala. Kasi hindi naman pipitsugin tong gagawing shooting Malakihan to. Isipin nyo, may helicopter. Sinakay nga ako ng mga gagong hapunto sa helicopter. Ayoko. Pinilit ako isakay. Yung cameraman tsaka yung director. Hindi, sumama ka niya. Takot ko Kasi parang salamin yung helicopter, yung kita mo yung labas.
May ano ko meron akong lula mga kaibigan Kaya habang lumilipad yung helicopter, nakapikit ako Oo. Ngayon, ano tawag dito? Yung kernel na yon, kilala nyo ba yon? Yung kernel na yon, si Colonel Rene Santos. Naging kaibigan ko yan. Pagkatapos nun. Matagal kami naging magkaibigan yan. Sino yung Colonel Santos na yun? Tauhan yun ni General Gutang nung siya ay nasa active service pa ng military. Constabulary yan si Gutang. Pagkatapos dalawa silang bata niyan Yung isa si Billy Bibit. Yung kaibigan kong Colonel na tao ni Gutang, yun ay mag-best friend. Sparring partner niya yun. Billy Bibit tsaka yung si Colonel Santos. Ewan kung nasa na ngayon si Colonel Santos, tiyak na retired na yun. Mga kaibigan, ang bait sa akin nun. Napakabait nun. Yun, naikukwento ko lang sa inyo. Ang dapat na nakikita natin ngayon na karakter ng isang pulis ay yung marunong ng mabuting pakikitungo sa mga sibilyan. Yun ang dahilan kung bakit sa konstitusyon na ginawa sa panahon ni Cory ay gawing civilian in nature, niliwanag sa saligang batas. There shall be a police civilian in character. There shall be a national police civilian in character. Bakit? Sapagkat nung panahon ni dating Pangulong Marcos, parang ginagawa nila ng impresyon na itong police ay naging mentalidad ng military. Kailangang hihiwalay nila ulit, kumbaga sa labada, yung puti sa dikolor. Di ba? Para ang maging orientation at kaisipan ng mga pulis, especially sa pakikitungo nito sa mga sibilyan, ay katulad din ng sibilyan. Hindi ba? Dapat civilian ang training and orientation. Mga kaibigan, ang military combat ang training niyan Yun ang purpose Kasi una yan, local. Mababait din ang mga pulis nung araw. Marami pang mabait nun. Pag tinawag ka nga na Manila's Finest, yan ang pinakakuan, matinding pulis sa Pilipinas. Magagaling yan. Lalo na nung meron pang secret service sa pulis. Yung sekreta, kung tawagin nila. Inalis yun yun nga sinasabi ni Mayor Lim na dapat ibalik sa kapulisan. Pagka ikaw nalagay ka na sekreta, tapos na-assign ka sa ibang unit, magaling na pulis ka pag nanggaling ka sa secret service. Yan ang sinasabi ni Mayor Alfredo Lim. Ngayon, yun ang dahilan Etong ginawa nitong si John Nasino, yan yung tunay na na aralan. Yan ang tunay na orientation na dapat nating makita sa mga pulis.
mga pulis ngayon pag nakita mo isipin mo agad, may gagawing masama. Bali ba, yung pulis, mga kaibigan, ano yan Sabi nga ni Mayor Alfredo Lim, alam mo ba, ang pulis, ang presidente, wala yan. Mga senador, wala yan. Vice President, wala yan. Mayor, wala yan. Ang talagang sumisimbolo sa gobyerno, yung pulis. Kaya dapat, ang pulis natin ay hindi yung kamukha ng pulis o pagkakilala natin sa pulis ngayon. Sapagkat sila ang simbolo. Kung merong simbolo ang gobyerno, yun yung pulis. Sabi ni Mayor Lim. Bakit? Halimbawa, nandiyan ka sa isang lugar na, alam mo, delikadong lugar. Naglalakad ka o naghihintay ka ng masasakyan. Nababalita mo dito, maraming mandurukot, hold-upper. Lagi kang kinakabahan, hindi ba? Kaya sabi niya, dapat ibalik yung foot patrol. Sila nung araw, lakad lang. Walang sasakyan. Wala pang patrol car nung araw. Naglalakad lang sila, kinukuwento niya. Pag inassign ka sa isang lugar, lalakarin mo yun. Paikot-ikot ka ron. Ano sabi niya? Di ba pag nasa isang lugar ka, na alam mong, o pakiramdam mo, nanganganib ang buhay mo, at bigla, nakita mo, dumaan ang pulis, o may paparating na pulis. Nung araw to, ang pakiramdam mo, yung takot mo, yung iyong pagkabahala, ay napapalitan ng kapanatagan ang kalooban mo. Kasi nakita mo yung pulis, kahit may masamang magtatangka sa iyo, masamang loob, na gagawang ka ng masama, hindi niya na magagawa. Kasi nandyan yung pulis. Nakita may pulis Kaya sabi niya, kung isipin mo mabuti, yan pulis. Yan ang simbolo ng gobyerno. Dapat ganun ang gobyerno Kaya nilagay yan yung gobyerno. Kaya inimbento yung gobyerno mga kaibigan Para maglingkod sa tao. Na pag nakita ng tao, paano? Masasama ang ginagawa. Wala na. Nasira na. Kamukha ng pagkakabalangkas ng PNP law. Siran-sira na. Iniiwasan nga yung mga pag-abuso, lumala Mga kaibigan Ang nangyari, lumala Bakit? Mga masasama na yung nakaupo kahit naman ng martial law, hindi naman ganyan ng pulis Mga kaibigan, hindi yung mga pulis ngayon, hindi ganyan. Nung martial law, tatapatin ko kayo. Bihira nag-aabuso nun. Yung traffic lang na pulis, nangongotong. Pag nabanatan sa media yun, radyo, TV, sibak yun. Dito, magsawa ka na. Sa kababanat mo sa katiwalian ng pulis, walang makikinig sa'yo. Hanggang ngayon nga wala pang balita tungkol doon sa nung kamakalawang hinuli rito sa Makati Avenue na droga pulis, anang huli, in-check. Ba't wala sa news?